Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nang matapos kausapin ni Aya si Manny at bigyan to ng pera, ay kaagad tong umalis upang pumunta sa office ni Francis. Gusto niya itong makausap o tamang masabihin na kailangan niya itong makausap. Siguradong alam nito ang pinagawa niya tungkol kay Alicia at malaki ang chance na iwanan siya nito kaya hindi siya papayag. Hello Ma'am Aya, how is your day? Malaking ngiti na sabi ng secretary ni Francis na nakasalubong niya sa lobby ng kumpanya nito. Good. Thank you. I'm here for my boyfriend. Is he busy? He has a meeting started an hour ago. Good. Probably tapos na sila. Sumang-ayon kay Aya ang sekretary ni Francis at sabay na silang umakyat papunta sa top floor. Habang sa loob ng office ni Francis ay nagaganap naman ng intimate intercourse nila ng babae na sinasabing kamiting ng lalaki. Well, they are business partners with benefits. Maraming ka-business partners si Francis na hindi lang negosyo ang inaatupag nila, kundi pati ang init ng kanilang mga katawan. After ng business talks, hubad. Nagkaroon lang ng appointment for signature, hubad. Ganon umiikot ang mundo ni Francis at walang kaalam-alam si Aya sa mga bagay na yon. After ilang years, malalaman na rin itong tunay na pagkatao ng boyfriend na inakala niyang mahal na mahal siya. What is the meaning of this? Halos dumagundong ang boses ni Aya sa buong top floor ng pagbukas nila ng pintuan. Nang sekretary ni Francis ay bumumungadang nakikipagtalik na boyfriend. Nagulat ang babaeng katalik ni Francis, lalo na nang mabilis na tinakbo ni Ayang pagitan nila at sinabunutan ng babae. You're a whore! Gold digger woman! How dare you na makipagtalik with my boyfriend? How dare you! Pinagsasabunutan at tampas ni Ayang mukha at ulo ng babae. Wala itong pakialam kung nakahubad pa ito o kahit ang boyfriend. Ang sekretary naman ni Francis ay walang alam sa nangyayari o kailanman. Ay ganun ang nangyayari, hindi tuloy siya makatingin sa mga to. Dahil pakiramdam niya may kasalanan din siya. Aya, stop it! Stop it, will you? Dahil pinigilan ni Francis ang girlfriend ay galit na napabaling siya dito. Stop it? Ikaw ang stop it! Kailan pa? Kailan mo pa ako nilolokong hayop ka? Ngayon si Francis naman ang pinaghampas ni Aya. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman. Pakiramdam niya ay napakababa niyang babae na walang kwenta siya at durog na durog ang puso niya. After all this time, Francis, after all the hard work that I've spent on this relationship, gaganituhin mo ko? Hinayaan ko na maging kabit ang sarili ko noon nung kayo pa ni Alicia. Tapos gaganituhin mo ko? Sinubukang pigilan ni Francis ang kamay nito sa paghampas sa kanya. Dahil nakakaramdam na rin siya ng sakit sa mga hampas na may kasamang kalmot. You, take her out of here. Sigaw ng untag ni Francis sa sekretary niya na hindi man lang alam ang pangalan. Nagulat ang babae doon kaya dali-dali niyang tinulungan ng babae, nagbibihis at umalis sa office. Nang mawalang kasama nila ay kagad na tinulak ni Francis si Aya palayo. Don't talk like you're the innocent here, Aya. You've cheated on me once. Ilang beses ko bang sasabihin na nagkita lang kami for closure at wala nang iba? Putol na sabi ni Aya sa lalaki. Masamang tumingin si Francis dito at nagsalita. Closure or whatsoever, you still managed to meet him. Kahit na tayo pa, without even informing me, you brat. Mas mabuti pa si... Usang napahinto si Francis sa sasabihin ng babanggitin na sana ang pangalan ni Alicia. Sino Francis? Si Alicia? After ilang years, si Alicia pa rin? Akala ko ba mas mahal mo ko kaysa sa kanya? Hindi sumagot si Francis at nagbihis na lamang. Dahil sa pananahimik nito ay mas lalong nainis si Aya at pakiramdam niya isasabog na siya sa sobrang galit at sakit. How dare you? Talk to me, you cheater! Pagkatapos kong ibigay sa iyong lahat, sarili ko, pera ko, pagmamahal ko, sinayang kong oras at panahon ko sa iyo. Pinaghampas muli ni Aya si Francis. Kung kaya na punong lalaki at hinawakan ng magkabilang kamay nito. Shut up, will you? Matagal na akong walang pagmamahal sa iyo, Aya. Kumakapit lang ako sa relasyon na ito. Dahil gusto mo. Ang totoo, matagal na kitang niloloko. Sa kung sino-sinong babae. Dahil si Alicia. At si Alicia lang ang laman ng puso ko. Dahil sa narinig ay napatahimik si Aya at napabitaw na sa hawak ni Francis.
Nangihina na napatayo siya sa kinatatayuan at sunod-sunod na tumutulong mga luha. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung matatanggap niya ba na matagal na siya nitong niloloko. It's the end of us, Aya. Lalo na tigilan mo pa si Alicia dahil ako makakalaban mo. Madiin pang huling sinabi ni Francis na iyon at iniwang umiiyak ng malakas si Aya sa loob. Amnesia? Paano naman kayo mababalik yung doktora? Tanong ni Alicia sa psychiatrist na doktor ni Sanya ngayon. We still don't know if that is permanent. But based sa behavior niya lately, it has a chance. Ang kaso, she has to bear the pain. Within since what happened when she was 3 was unexplainable experience. Imagine being on that kind of situation. Naawa ko sa bata. I will do my best to treat her. Mas maganda na maaga tayo. Pagkasabi nun ng doktor ay nagpaalam na rin ito. Kaya nagpasalamat si Alicia. Pagpasok niya sa loob ay nandoon si Sanya at hinihintay siya. Mommy, ano daw po? Gagaling po ba ako? Walang alam si Sanya sa sakit niya. Basta ang alam niya ay may sakit siya ngunit hindi sa trauma nito. Ayaw naman niyang banggitin sa anak ang tungkol doon dahil baka matrigger ang trauma nito at magwala siya. Sabi ni doktora ay sila na daw ang bahala kaya nagtitiwala siya sa mga to. Siyempre naman anak, magaling si doktora. Kaibigan siya ni Tita Doc, di ba? Natuwa si Sanya sa narinig at tumango na sunod-sunod. Ang kaso mananatili ka na muna dito sabi ni doktora. Sasamahan naman kita palagi anak, huwag kang mag-alala. Pero aalis na muna si mommy sa isang araw, okay? Naikwento ko sa'yo yung about sa business ni mommy, hindi ba? I have to check it and do a business meeting since malapit na tayong magbukas. Wala pong problema, mommy. Mababait naman po sila dito, saka may playroom din po. May internet naman po para matawagan niyo ako. Napangiti ng malaki si Alicia sa anak at ginulong buhok nito. Ayaw niya na sanang iwan ng anak, lalo na't nagpapagaling ito, pero nakaschedule ng lakad niya na yon. Ang magulang niya na muna ang pagbabantayin niya sa anak habang si Naomi ay isasama niya sa negosyo since wala na itong ibang kakaabalahan sa buhay at mag-isa na lamang. Dumating ang araw na aalis siya at kasama si Naomi na binagtas nilang daan papunta sa main office niya. Wow! This is your studio? Manghang sabi ni Naomi na makita na may kalakihan office na modern style. Bungalow lang ito pero meron 2 silid at isa'y maraming mga cameras at mga gamit sa pinapatayo niyang negosyo. Yun ang naisip niya dahil uso sa kabataan ngayon ang kumuha ng litrato kaya pinangalan niya itong Photo Bloom. Currently, pabukas ng 5 branch niya sa iba't ibang malls at open na rin sila for events na sila mismo ang magdadala ng Photo Bloom sa occasion na yon. Come here, Naomi. Sumunod si Naomi nang tawagin siya ng kaibigan sa office nito. Kanina pa namamangha ang kaibigan sa ganda ng main office niya na yon. Hindi niya akalain na big time ang kaibigan. Starting ng marketing ng Photo Bloom and we have to go for a meeting sa isang branch natin sa Tagaytay. Also, may marketing team says that we are currently fully booked for the upcoming month. Natutuwa si Naomi sa naririnig niya na success ang unang negosyo ng kaibigan. Pero bakit dito sa pandinig niya? Did you say we? Naguguluhan itong tanong. Merong ibinigay na envelope si Alicia sa kanya at kinuha niya ito at binuksan. Kaya kita sinama to make you my co-owner of my business. I know wala ka ng trabaho for a long time at gusto ko na magkasama natin itatayo ang negosyong ito. Isa pa, utang ko sa iyo ang buhay ng mga anak ko kahit na nagkaroon ng problema. Hindi makapaniwala si Naomi sa narinig at hindi niya rin alam ang sasabihin. Wala siyang ibang nagawa kundi yakapin ito at magpasalamat. Dahil nga wala na si Sanya sa bahay niya, ay iniisip niya na mag-isa na lang siya. Kaya balak niya nang maghanap ng trabaho. Hindi lang trabaho ang ibinigay ni Alicia kundi isang lifetime opportunity para makabangon siya muli matapos ang madilim na nangyari sa kanya sa kamay ng mga sindikato. Nasa Batangas ngayon sina Alicia at Naomi upang i-meet ang kanilang mga kamiting ng araw na yon. Saktong naroroon din ang isa sa mga nag-book sa kanilang photo bloom kung kaya isa din yun sa imimit nila lalo pat doon ang venue ng event. Hindi mapagilan ng dalawa na mamangha sa magandang tanawin sa dagat lalo pat by the beach ang kinalalagyan nila ngayon. Doon din pinili ng ka-negotiate nila dahil on leave ito pero siningit ang kanilang meeting. Miss Rosales, how are you? Napatingin sa kanilang isang babae na nakasuot ng white dress na abot sa kanyang paanan at nakasunglasses. Nang ibaba nitong sunglasses ay doon nila nakitang maganda at maamo mukha nito. Tila isa siyang manika sa ganda.
Maliit pang mukha niya at malalantik ang pilik mata. Miss Alcantara, it's nice to meet you finally. Tumayo ito't nakipagbeso sa kanya, katulad ng itsura nitong maamo at mala Barbie, ay mahinhin din ang boses nito. While si Alicia gustong mapangiwi dahil Alcantara pa rin ang apelyido niya. Hindi sa ayaw niya pero paano kung malaman ni Maximus? Nagamit pa rin niya ang apelyido nito. Hindi pa kasi naayos ang bago niyang mga ID, kaya gamit pa rin niyang Alcantara. Miss Rosales, I want you to meet my co-owner, Naomi. Naomi, this is Miss Rosales. Ngumiti sa isa't isang dalawa at nagbeso din. Naupo ang mga to at nagtawag si Miss Rosales ng waiter upang sa kanilang order. Miss, hindi ba dapat Mrs.? Mapanloko na bulong ni Naomi na ikinalaki ng mata ni Alicia dito at hindi na pinansin ng kaibigan. Sa halip, humarap siya sa kamiting nila at kinausap to. Miss Rosales, we are very thankful dahil nabigyan mo kami ng oras ngayon at lalo na't bakasyon ka. I don't mind, don't worry. I love doing my work and to expand my business too, of course. I hope we can have a good deal. Nakangiting malaki na sabi nito. Tila familiar to kay Alicia, ngunit ang tanong kanino? Meron tong kamukhang hindi niya maintindihan kung sino. Don't worry ma'am, we assure you that this business will be on top of for the next year. Singit ni Naomi na malaki ang ngiti sa labi. Malaki ang tiwala ni Naomi sa naisip na negosyo ni Alicia at mas lalong malaki ang tiwala niya sa kaibigan. Kaya nga sila naging close noon dahil nag-click ang kanilang mga ugali. Kaya naniniwala siya na sisikat ang business na ito. Wow, that's the spirit. I like that, Naomi. Let's start our meeting when the food is arrived. Is that okay? Yes, it's okay, Miss Rosales. Just call me Mandy. Nagkatinginan ng dalawa dahil sa pagka-amaze sa kagustuhan nitong tawagin siya sa first name basis. Bibihira na lang ang ganong mga negosyo na lalo na kung purong trabaho lang ang meron sa kanila. Magkakaedad lang tayo, ano ba kayo? Natatawang dugtong ni Mandy nang makita ang pagkatitinginan nila. Really? Sabay na sabi nila na mas lalong kinatuwa ni Mandy. Dahil doon na rin nagsimula ang bibong usapan nila. Tila nawala ang barrier kanina sa business partners at lumabas ang pagkamakulit ng mga babae. Tila wala nang ang meeting na nangyari dahil sa kwentuhan nila. Kung wala lang kasunod na meeting sila Alicia, ay baka nagtagal pang mga to doon. Pero nangako sila na babalik sila doon para makapag-bonding pa sila. Sa sumaglit na oras ay naging close agad ang mga to at mayroong bagong kaibigan si Mandy. Nagpunta na sila sa susunod na venue kung saan gaganapin ang reception ng kasal. Pagdating pa lang nila doon ay napahinto na si Alicia dahil may natanaw siya na figura na kahit nakatalikod ay alam na niya kung sino. Bakit Alicia? Takang tanong ni Naomi. Alis na tayo. Sabay hila ni Alicia dito pero merong tumawag sa kanya. Miss Alcantara, you're here. Nanigas sa kinatatayuan niya si Alicia at ramdam ni Naomi ang mahigpit na kapit ni Alicia sa pulsuhan niya. Rinig nilang paglapit ng mga yapak, papunta sa kanila at doon ay napatingin silang dalawa sa mga to. Siyempre, huminga na muna ng malalim si Alicia at ngumiti. Mr. Francis, nice to meet you. Maximus? Gulat na tawag ni Naomi sa nakita nito na kagad siniko ni Alicia. Oh, you know my brother-in-law. Good thing. Kuya siya ng bride ko. I want you to meet my bride, Kendra. Oh no, mapagbiro talagang tadhana. Bakit hindi ko alam na may kapatid ka pala? Sigaw sa isip ni Alicia, habang nakangiti sa babaeng kamukha ni Maximus. It's nice to meet you, Miss Alcantara. Isa lang palang apelyido natin. Nakipagkamay si Kendra kay Alicia at hindi niya alam kung ramdam nitong panlalamig ng kamay niya. Agad niya rin yung binitawan at tumawa ng awkward sa kanila at pinakilala si Naomi. Nice to meet you too. Naomi, so paano ka nagkakilala ni Kuya? Malaking ngiti na sabi ni Kendra. Hindi alam ng dalawa kung anong sasabihin. Gusto na nga lang ni Alicia na maglaho sa harapan ng mga to kung pwede lang. Ramdam niyang titig ni Maximus kanina pa. Kendra asked her what's her name. Biglang nagsalita si Maximus kaya mas lalong kinabahan si Alicia. Napakapit din siya kay Naomi at hindi alam ang gagawin. Habang ang dalawang couple naman ay nagtataka sa mga to at pabalik-balik ang tingin. Name, what is your name, Miss Alcantara? Hindi nakasagot agad si Alicia sa tanong ni Kendra. Ngunit bumuntong hininga na lang siya at tumayo ng maayos. Andun na rin naman sila, wala na silang magagawa. Isa pa, divorce na sila kaya walang problema. I'm Alicia Gavino Alcantara. Alicia? Gulat na sabi ni Kendra at napatingin sa kuya niya. Is she your wife? OMG, really?
Excited na tanong ni Kendra ang tinatango ni Maximus. Nagtatatalon to sa tuwa habang kinikilig pagkatapos ay niyakap siya. I've been dying to meet you. Nasa ibang bansa ako the whole time at hindi ka man lang ipinakilala nitong kuya ko. I can't believe I would meet you here. Napangiti ng pilit si Alicia pero kaagad siyang humiwalay sa yakap nito. I don't want to be rude, but me and your brother were divorced. What? Napatakip sila ng tenga dahil sa pagsigaw na yun ni Kendra. Ibang-ibang ugali nito sa ugali ni Maximus kung kaya naninibago si Alicia. Kung nonchalant si Maximus at masungit, si Kendra naman ay mabait, bibo at madaldal. Na-imagine niya tuloy si Maximus kasamang kapatid na napakadaldal. Siguradong naririndi ito. Nagpasya silang maupo sa mesa na naroroon at doon na rin nagpaliwanag si Alicia. Sinabi niya kung bakit Alcantara pa rin ang apelyido niya at kung kailan sila naghiwalay at syempre kung bakit sila naghiwalay. Nalungkot nga si Kendra dahil ngayon lang sila nagkakilala tapos ganun. Gustong-gusto siya ng babae. In-interview siya nito tungkol sa buhay niya lalo na sa ama ng anak niya. Natuwa ito nang malaman niyang walang ama ang mga bata at nagparinig sa kanyang kuya. Nahihiya nga si Alicia sa lalaki, ngunit wala siyang magawa. Ang magiging asawa naman ito na si Jordan ang nakausap nila tungkol sa negosyo nila. Binigyan na sila ng time para mag-set up sa venue at kung saan na rin ang kanilang pwesto. Dahil gabi na rin ay inaya sila ng mga to na mag-dinner. Hindi naman nakahindi si Alicia dahil mapilit si Kendra. Habang papunta sila sa restaurant na kainan, ay nalaman nila na wala palang dalang kotse si Maximus. Ang ending kay Alicia to sumabay since nagparinig na naman si Kendra. Kuya, ipag-drive mo naman si Ate Alicia. Ligawan mo ulit at may pag-asa pa kayo niyan. Ay! Yun ang sinabi nito na ikinasanay na rin ni Alicia. Kaya nga eto awkward sila sa loob ng kotse. Ayaw niya na magsalita kasi wala naman siyang sasabihin. Congratulations on your business. Kaso biglang nagsalita si Maximus na ikinagulat niya. Thank you to you dahil sa binigay mo sa akin kaya ako nakapagpatayo. Honestly, pera mo yung lahat eh. No, it's your money. We have a contract by the way. Hindi na sumagot si Alicia sa sinabi ni Maximus. Ayaw na niyang pahabain pa ang usapan kasi naiilang siya. Kung nung nakaraan na nagkasama sila, okay lang kasi nandun ang anak at nawala siya. Pero iba naman ngayon, lalo na't magkasama sila. Maya-maya pa'y dumating na sila sa restaurant na kakainan nila at nagpark ang lalaki. About siya, divorce papers natin. Napahinto si Alicia sa paglabas sa kotse na magsalita si Maximus. Tumingin siya dito na nagtataka. Did you read it before you sign it? Napaisip si Alicia sa tanong nito at napakunot ang noo. No, why? Biglang umiti si Maximus na marinig yun kay Alicia at tinignan ito na nakakaloko. Wala na itong sinabi pagkatapos ay lumabas na ng kotse. Naiwan naman si Alicia na nagtataka hanggang unti-unti niyang ma-realize ang punto nito. Dali-dali siyang bumaba at sinundan ito. Maximus, what do you mean? Habol na tanong niya, ngunit nakalapit na ito kila Jordan at Kendra. Uy, ikaw close na kayo ulit. Comeback is real, pangasaro na sabi ni Naomi dito. Shut up Naomi. Maximus said something about our divorce. Kita ko sa ngiti niya na may kakaiba. Hindi ko binasang divorce papers nung pinirmahan ko. Frustrated na sabi ni Alicia sa kaibigan at napahawak pa sa kanyang buhok at gustong sabunutan ng sarili. Oh, ganun ba? Tila baliwala na sabi ni Naomi. Alam naman nila na kasal pa rin ang dalawa kaya hindi na siya nagulat pa. Gusto pa nga niyang matawa sa kaibigan eh. Did you know something about this? Nangihinala na sabi ni Alicia dahil wala man lang kare-reaksyon ng kaibigan. Wala no, idinadamay mo ko dyan. Tara na nga. Sabay lakad papasok sa restaurant na sabi ni Naomi. You knew something. Kaya niyo kami laging inaasar ni Maximus. Pahabol pa na sabi ni Alicia. Samantalang sa loob naman, nauna na ang tatlo sa table. Nagpa-upgrade din sila ng table for 5-seater para kasya sila. Dahil wala pa sila Alicia, ay kaagad na nagtanong si Kendra sa kapatid. So, hindi talaga kayo hiwalay. May hinang bulong nito. I told you we are not. Hindi ko na siya pinakakawalan no. Sagot ni Maximus na ikinatili ng tahimik ni Kendra dahil yun ang unang beses na na-in love ang kanyang kuya. Ang totoo si Alicia ang pinag-usapan nila dahil Alcantara ang apelyido ng inaantay nila. Hindi naman alam ni Maximus na si Alicia palang Alcantara na yon. Hindi naman kasi niya alam na may negosyo to. Basta nasabi niya kila Kendra at Joshua tungkol sa peking divorce papers na pinapirmahan niya. So she doesn't have any idea that you and her are still married.
Tanong ni Jordan na namangha sa love story ng dalawa. Wala pang alam ang mga to kung bakit nga ba sila ikinasal. Ang alam lang nila ay nag-live-in si Maximus kay Alicia, which is kitang-kita naman not until now, binigyan ko siya ng clue nang bumaba kami sa kotse. Nice! Hindi ko alam na may tinatago ka palang sweetness sa katawan mo, Brad. Tawang sabi ni Jordan na ikinasabay ni Kendra. Hindi naman sila pinansin ni Maximus hanggang sa dumating sila Alicia. Tahimik lang si Alicia na kumain sila dahil nga iniisip niyang sinabi ni Maximus. Pag-uwi nila, sisiguraduhin ni Alicia ang i-check ang legal papers nila. Huwag mong kalimutang umattend sa kasal namin ha, pagpapaalala na sabi ni Kendra kay Alicia. Paalis na sila ngayon ni Naomi dahil tapos ng kanilang dinner. Nag-usap lang sila ng halos 1 oras pagkatapos ay nagpaalam na sila. Wala nang balak pa na magstay ng matagal si Alicia, lalo pat meron siyang gustong malaman tungkol sa kasal nila. Don't worry Kendra, isa pa rin ako sa may-ari ng photo room, kaya pupunta talaga ako. Nakangiting sagot ni Alicia. Hindi yun, abay ka sa kasal namin. Aasahan kita ha. Walang nagawa si Alicia kundi ang tumango dito. Ayaw niya na sana pero wala siyang magagawa sa personal na request ng bride mismo. Nagpaalam na rin siya kay Jordan at matapos nun ay tumalikod na siya para umalis. Hindi niya pinansin si Maximus dahil naiinis siya dito. Meron itong alam na hindi niya alam. Ayaw pa naman niyang naglilihim sa kanya. Hindi ka pinansin kuya, sad, pangasar na sabi ni Kendra. Ngunit hindi na yun pinatulan ng kapatid. Nang makapasok naman sa loob ng kotse si Alicia at Naomi ay hindi na nagsalita ang kaibigan. Ang harsh kay ex-husband ha? Pinagdiinan ni Naomi ang salitang ex-husband kung kaya mas nasisiguro ni Alicia na mayroong kakaiba. Binuksan niya ang makita at nagsimulang magpaandar nito. Siyempre bumusti na muna siya sa mga nakaabang sa kanilang umalis. Kung hindi mo sa akin sasabihin ang totoo, ako ang aalam. Kita ni Naomi na naiinis na si Alicia at seryosong-seryoso to kaya hindi na niya na ininis pa. Habang nasa biyahe ay kinuha niya ang phone at tinext si Maximus. She's going to find out the truth. Inis na inis siya sa atin. Yun ang nilalaman ng text niya at pinatay na ang CP. Baka tumunog pa ito at maghina lang kaibigan. Pagkatapos silahin ng CP niya, sumandal na lang siya sa kinuupuan at ipinikit ang mga mata. Habang si Sarah ay walang ibang nasa isip kundi ang tungkol sa kanilang kasal. Dumiretso agad si Alicia sa klinik kung saan nandoon ang anak. Madaling araw pa lang noon kung kaya tulog pang mga ito at nang dumating siya. Nagulat pa nga magulang niya dahil unexpected ang pagdating nito. Anak, sana nagsabi ka sa amin na darating ka para naghanda kami ng makakain mo. Sabi ng ama niya na inabutan siya ng kape dahil tinatama na rin siya ng antok. Hinatid niya lang si Naomi at dumiretso doon. Gusto muna niyang makitang anak bago umuwi. Alam niya hindi pa siya bihis mula sa mahabang biyahe at meeting. It's okay pa. Pasensya na kahit nagising ko pa kayo. Iha, walang problema doon. Nandito lang kami para sa inyo. Napangiti si Alicia sa sinabi ng kanyang stepmother. Alicia was so lucky to have her. Kung hindi dahil dito, hindi niya makikitang umingiti pang ama. Nagkaroon man siya ng alita noon, pero wala na yun. Kung nandun bang tunay niyang ina, gano'n din ito sa kanila. Napailing siya sa naisip. Hindi niya dapat hinahanap ang mga taong wala na. Tumayo na lamang siya at naglakad palapit sa anak. Mahimbing ng tulog nito, kaya ayaw niyang magising ito. Dahan-dahan niyang hinawi ang buhok nito na nakatabon sa mukha ng bata. How is she? Mahinang tanong ni Alicia. The doctor said that she's doing great. Wala pang makikitang resulta sa ngayon pero on progress na daw. Papa niya ang sumagot sa kanya. Oh, kaninang umaga she's crying, pahabol na sabi ng stepmother niya. Bakit ho? Tinanong siya ni doktora about sa past. She overcome it and she's fine now. Wala pa rin siyang maalala. Nalungkot siya sa narinig. Sigurado siya na masakit para sa anak kung anuman ang nangyayari sa kanya ngayon. Kung pwede nga lang siya nang makaramdam ng sakit at pagkalito sa bata. Kaso hindi pwede. Ang magagawa niya lang ngayon ay suportahan ito.